Baguhin ang maling kaugalian at palakasin ang pananampalataya ng mga kaluluwa. Mga salita ni Santa Maria Eufrasia na pinanghawakan ng mga pinakaunang misyonaryo na nagtatag ng Religious of the Good Shepherd sa Pilipinas noong 1912. 103 taon na ang Religious of the Good Shepherd sa Pilipinas at ang misyon nitong maging mabuting pastol sa kanyang kapwa-tao, lalo na sa mga kababaihan, batang nangangailangan, ay patuloy na umaalab magpasa hanggang ngayon. Ang Religious of the Good Shepherd ay isang kongregasyon na tumutugon sa pangangailangan ng mga kababaihan, mga kabataan. Ito'y isang paglilingkod na ibinahagis namin ng tagapagtatag namin na si Saint Mary Eufrasia. Nabuhay siya sa panahon na may giyera din sa Fransya. Kaya alam niya kung ano yung hirap ng isang tao na nasa gitna ng digmaan. No? At siyempre, pag may digmaan, sino ang kakaroon ng disadvantage? Yung mga kababaihan at mga bata, mga vulnerables in society. Kinikilala ng Religious of the Good Shepherd ang nananaig na kalagayang panlipunan sa Pilipinas, kung saan hindi pantay ang hatian ng yaman, walang kapangyarihan sa produksyon, ang mayorya at talamak ang kahirapan at pagsasamantala. Ang ganitong kalagayan ang nagsasadlak sa maraming Pilipino, lalo na sa kababaihan, na maging vulnerable at mapahamak sa kaniyang pagdanais na maghanap ng kabuhayan at mas maaliwalas na kinabukasan. Ang ganitong kalagayan ang nagbibigay ng sapat na dahilan upang maging sentro ng paglilingkod ng RGS ang mga kababaihan at bata. Yung mga priorities for ministry and mission of the Good Shepherd, ito yung 6, yung migration, trafficking, prostitution, economic justice, ecological justice, at girl child. Bahagi ang Good Shepherd Ministry sa nagpapatuloy ng alab ng pagpapastol sa pamamagitan ng kanilang Women, Justice, Peace and Integrity of Creation Team. Sa pamamagitan ng opisinang ito, nabibigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng mga kababaihan at bata. Marami kaming shelters o institusyon na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga batang babaeng ito. At syempre, ang unang-una ay sila ay tanggapin, pahalagahan, at arugain bilang tao. At yan ang aming pinagsusumikapan na maibigay sa kanila sa mga shelters namin dito sa Pilipinas. At syempre, sa shelters na yan, meron kami mga programa. At ang mga programang ito ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang Ruhama Center for Women ay isang temporary shelter para sa mga abused, prostituted, traffic, and distress returning migrants sa mga kababaihan. Sa shelter, ang pinaka-main objective namin sa mga girls ay yung kanilang healing and development. Karamihan ng mga girls namin, syempre sila ay mga abuse. Yung iba ng kanilang family, yung iba naman ay sa sex trade. Iba-iba yung cases nila. Pero yung pagkakatulad nila ay yung pagkakaroon ng karanasan na abusive. Taong 2004 nang maipasa sa Kongreso sa Pilipinas ang Violence Against Women and Children Act o ang Republic Act No. 9262. Ang batas na ito ay tumutugon sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o ka-live-in partner o karelasyon. Ang mga uri ng pang-aabuso ay maaaring pisikal, sexual, emosyonal o psikolohikal at panggigipit sa economic o pinansyal na pangangailangan. Isa si Eden sa 16 na batang babaeng nakatira ngayon sa Ruhama Center for Women. Biktima ng panggagahasa si Eden. Ako po ay simpleng bata na kasama ko dati yung pamilya ko. Masaya kami dati. Hindi ko yung gusto sa ginawa ng father ko, and then lumayo yung loob ko sa kanya hanggang grade 6 ako. Patuloy niya yung ginagawa
bakit ako? Yun yung lagi kong tanong. Nung second year ako, nagkaroon ako ng teacher na madre. Sabi niya, kailangan daw makulong, ganyan-ganyan. Ako, bilang anak, syempre, kahit ganun yung nangyayari sa buhay ko, mahal ko yung pamilya ko, mahal ko papa ko. Tapos inisip ko kasi, once na nakulong yung papa ko, mas mahihirapan ako kasi wala magpapaaral sa amin, paano pagkain namin, marami kami magkakapatid. Yun yung iniisip ko. Yung unang-una, kailangan pakinggan sila. Pakinggan muna kung ano ang, ang kanilang mga nararamdaman, ang galit, ang takot, pakinggan. And then, pag napakinggan, tatanungin siya kung ano yung, di ba yung parang, anong gusto niyang mangyari sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. So kung sa pang-aabuso nga, sa domestic violence, ano ba ang nakikita niyang maaari niyang maging hakbang para mahinto at makaalis siya sa ganong cycle ng violence. Kadamihan sa kanila nung bagong dating sila sa shelter, wala silang mga pangarap sa buhay, nahihirapan silang yung gugustuhin pa nila or gagawin nila sa kanilang buhay-buhay. Kaya yun isang goal namin dito sa shelter, i-guide sila towards dun sa sinasabi nating healing, sa pagkakandak sa kanilang counseling. Meron yung iba, nire-refer natin for psychological evaluation tsaka assessment. Tayo ay humihingi ng tulong sa nagtatap ng ibang agencies para matulungan nila tayo sa pag-assess sa ating mga girls para mas maganda yung mga interventions na maibigay natin sa kanila. 62 milyong batang babae sa buong mundo ang hindi nag-aaral at umaabot na sa 67 milyon ang mga batang babaeng sapilitang ikinakasal ng wala sa sapat na gulang. Ang ganitong kalagayan ang nagsasangkalan sa mga kababaihan at batang babae sa kapahamakan, maagang pagbubuntis at kakulangan ng kaalaman sa maternal health care. Sa Pilipinas, ang isang paraan upang kumawala sa kahirapan ay ang pangingibang bansa. Umaabot sa 5,000 Pilipino ang lumalabas ng bansa bawat araw at tinatayang kalahati nito ay mga babae. Meron tayong labor export policy na parang nagtutulak pa umalis ng isang bansa ang isang babae imbis na dito niya itaguyod yung pamilya niya, kailangan niyang iwanan yung pamilya niya. At sinasabi natin na ang trafficking ay nakakabit din sa migration. Hindi mangyayari ang trafficking kung walang migration. At yung trafficking ay isang sistema nga ng pagsasamantala, ginagamit yung vulnerabilidad ng isang migrante na para pagkakitaan siya or gawin siyang isang kalakal. Sa halos lahat ng dako ng daigdig ay matatagpuan ang mga migranteng Pilipino. Saksi dito ang 75 bansa na pinagsisilbihan ng RGS. Sa mga nahahandle namin, syempre napupunta sila sa center, humihingi ng tulong kasi either na-terminate o ina-abuse ng employer, ganyan. Hindi maganda yung relationship with recruiters, yung ganyan. Nakakatulong sa amin yung pag-connect ng mga different organizations. For example, yung migrante, marami siyang natulong sa amin kasi makakonect sila. Ang bilis. Ang mga tao din, nakita din nila na ang aming service ay sincere and doon na sila magpunta. Susi sa bilis ng pagresponde ng RGS ang kaniyang kakayahan sa networking. Sa pag-aaral din namin, merong ugnay-ugnayan yung lahat ng mga issue na kinakaharap ng kababaihan na hindi mo na lamang titingnan ang migration and trafficking as an isolated issue but connected with all the others like yung sa environment or ecology or sabihin natin yung usapin ng kapayapaan, no, yung hustisya, yung mga
paglabag sa karapatan ng pantao, hindi siya hiwalay. Merong connectedness yung mga issue na yan. Kaya sa pag-address mo din, hindi lang paisa-isa. Kailangan comprehensive din and integrated yung mga responses. Naniniwala ang RGS na malaki ang magagawa sa lipunan ng pagkakalinga, pagrespeto, pagbibigay ng edukasyon at pagbibigay ng pagkakataon sa kababaihan at sa mga batang babae. Bahagi sila ng lipunan, kalahati sila ng lipunan. Kung mabibigyan ako ng edukasyon, mas maaalagaan ko ng mabuti ang aking mga anak. Maiwas ang maagang pag-aasawa. O sa pilitang pag-aasawa dahil sa kahirapan ng pamilya. Ako ay magiging isang babaeng hindi pumapayag na maging biktima ng pandarahas at panggigipit. Sasama ako at makikialam sa mahalagang desisyon. At magiging bahagi ng isang sistemang tumatangkilik sa pagkakapantay-pantay at may katarungang panlipunan. Masdan ng pag-usbong ng pagkakaisang mithi ay wagas at dalisay. Liwanag na dumaraig sa lahat ng kadilimang bumabalot sa kalawakan.